Good morning. Good morning. Hello? Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, sa mapagpalang gabi, parang wala na kami tapanakali ni 5G. Naubos na lahat. Pero, pupukusan ko lang po yung paalala ng ating dakilang Panginoon. Sabi ng ating dakilang Panginoon dito sa Marcos 8, kung ibig niyo mang sumunod sa akin, basahin natin. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Hindi po ba tayong mga tao, meron tayong mga regular na gawain? Halimbawa, profesional, lingkod ka ng bayan, o ano man ang tungkulin natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pagdating po sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon, iiwan natin yun. Halimbawa, kung sa profesyon ng pagiging teacher, tagapagturo ka sa mga estudyante, pagsusunod ka sa ating dakilang Panginoon, iiwan mo o huhubarin mo yung kalagayan kung ano tayo. Halimbawa, nasa public service. Halimbawa, mataas ang ating pinag-aralan. Pagsunod sa ating dakilang Panginoon, anong gagawin? Hindi ba kung ibig din naman sa inyo maging dakila, ay dapat maging lingkod ng lahat. Hindi ba kaya ang ating dakilang Panginoon, kung aralin natin, ano ang mensahe doon sa paghugas ng paa? Hindi ba ang sarap ng pakiramdam na leader, hawak-hawak po ang paa ng kapatiran na kung alin pa yung bahaging pinakamarumi, yun ang hinahawakan. Ibig sabihin, dito po, sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon, hindi nasusunod ang sarili nating kalooban, kundi siya. Sapagkat kung sarili nating kalooban, pwede tayong maraming reklamo. Kasi mainit, kasi wala akong panahon, wala akong pamasahe. Kung susundin po natin ang sarili nating kalooban, napakaraming dahilan. Pero kung kalooban ng Diyos, kahit tumakas ka pa, kahit layuan mo pa ang tungkuling iniatan ng Diyos, nangyari po yan sa inyong lingkod. Ayaw kong humawak ng tao para gumamot. Pero anong ginawa sa akin? Ginamit yung mga bata para maunang umuwi dito sa Bicol. Saka na ako sumunod. At pagkatapos, kahit anong gawin natin paraan para lumayo sa tungkuling nakahanda, iniatan sa bawat isa sa atin, doon talaga tayo ilalagay. Ganyan po ang Diyos. Ngayon, dito tayo sa proseso na kung gusto nating sumunod, kinakailangan nating isakripisyo ang lahat ng mga bagay na nakaugnay sa atin. Yung trabaho, yung pang-araw-araw nating gawain. Dapat sana ganito, natutulog na tayo. Pero bakit tayo nandito? Salamat sa Diyos kung tayo gising ngayon, nagkaroon pa rin ng oras na kahit kapirasong mapakinggan natin ang Ebanghelyo. Dahil, kung pumunta na naman tayo dito para matulog, bakit pa tayo pumunta dito? Anong dala-dala natin na pinakinabangan natin o pakikinabangin natin na bitbit natin pag-uwi natin sa ating mga tahanan? Kaya po, yun na yung sinasabing pasanin ang kanyang krus
kinakailangan nating magsakripisyo, magpuyat, magpagod, maglaan ng oras, alang-alang sa sinumpaan natin sa ating dakilang Panginoon sa makatuwid bagay. Ang pagsunod, madali kong sabihin. Pero po, ang paggawa, minsan, dumadaan din sa pagkakataon na tayo may hindi pagsang-ayon o pagreklamo. Na parang may tumututol sa ating kalooban. Pero kung nagkakaisa ang ating katawan, ang ating espiritu, at ang ating kaluluwa, na sama-sama yan sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon, hindi po yan magkakaroon ng problema. Masusunod po talaga ang kanyang kalooban. Kaya yan po ang proseso. Deny yourself and pasanin ang cross. Dapat ilagay natin dito sa balikat. Meron naman na nagsasabi na pinapasan daw ang krus. Pero ang problema, nasaan ba talaga ang krus? Paano ba pinapasan ang krus? Kinakailangan handa natin tanggapin ang anumang responsibilidad na ipinagkaloob sa atin. Dahil doon naman tayo hahatulan kung paano natin isinagawa ang mga bagay na ating tinanggap. Ito ba ang tandaan natin? Sapagkat ano ang mapapakinaban ng tao, makamtan ang buong sanlibutan. Halimbawa, sumikat pa tayo, maging bandog tayo, at mapapahamak ang kanyang buhay. Kumbaga, ipinapaunawa dito ng ating dakilang Panginoon yung magiging resulta sa hinaharap. Halimbawa, maging bandog tayo, maging sikat tayo, kilala ang pangalan natin, pero pagdating sa dulo, kapahamakan ng buhay. Ano pa sabi dito? Sapagkat ang anong ilibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat ang sino man magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, sa lahing ito na mapangalan niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagpariton niya na nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ng kanyang mga banal na anghel. Ibig pong sabihin, dito po, sa pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, na laging makasalanan at mapangalon niya. Bakit po? Makasalanan dahil hindi naman tayo matuwid. Oras-oras, minuto, nagkakasala tayo. At mapangalon niya dahil pagka minsan hindi tayo seryoso sa pakikipagtipan natin sa Diyos. Minsan may kaagaw siya na sa halip na pagtunan natin ng pansin yung oras na dapat sa ganitong panahon, nandun ako sa araw ng pagsamba pero wala ako. Kaya tinatawag na lahing mapangalon niya. Kaya po, dito sa bagay na ito, dalawa po ang pag-iingatan natin. Ang magmakahiya sa ating dakilang Panginoon at sa kanyang mga salita ay ikakahiya rin naman niya. Kaya po, mapalad tayo kung tayo po kahit saan tayo dalhin, kapag bitbit natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo sumusuko, ipinapahayag natin ang salita ng Diyos sapagkat ang nasa isipan natin, hindi lang ang sarili natin ang maligtas. Hindi lang yung mga kapatiran ang maligtas, pati yung mga tao na umaasa din sa atin, naghahanap din ng katwiran, ng kaligtasan, upang tayo ang maging daan nang sila po naman ay magtamo ng kaligtasan tinanggap na gaya natin. Yan po ang tama niyan. May pagpapahalaga tayo sa bawat isa, hindi lang sa kapatiran, hindi lang sa mga nasasakupan, kundi pati doon sa mga umaasa at mga susunod pang henerasyon na gusto rin nilang magtamo ng kaligtasan. Ibig sabihin, hindi po tayo magiging makasarili.
kundi patuloy lang tayong mangaral, magibahagi ng Ebanghelyo sapagkat marami pang mga tao o mga espiritu man na hindi pa naaabutan ng tinatawag na salita ng Diyos. At siguro tama na yan yung maiksing pakikibahagi natin sa oras na ito. Pagpalain tayo ng Diyos at naway magpatuloy lang tayo sa ating ginaganap na tungkulin, panangaral na niyan ng salita ng Diyos, pagtulong sa nangangailangan, dahil lahat ng yan ay gawin natin sama-sama ayon sa kalooban ng Diyos. Lagipan natin ng pag-ibig para maramdaman nila ang pagpapahalaga natin sa kanila. Salamat po at magandang gabi sa ating lahat.